Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ginoong Jonathan David R. Hobilla po. Ako po ang Prefect of Discipline ng St. Jude Catholic School. At maraming salamat po sa pamunuan po ng Cieleto Zamora Memorial School po sa pangunguna po ni Ginang Domer, ang inyong principal po. Ako po ay inanyayahan niya pong magbigay ng webinar talk po tungkol sa napapanahong topic po na karamihan po sa atin bilang magulang, bilang guro po ay kinahaharap po ngayong panahon ng pandemya lalo na po. At sana po ay hindi po ito mangyari o nangyayari po sa ating mga bahay, sa ating mga paaralan. Ngayon po ay virtual classroom po tayo, remote learning po tayo. Pero inaatasan pa rin po tayo ng estado, inaatasan po tayo ng batas na pangalagaan po ang mga bata, ang ating mga mag-aaral po. Kaya naman po ang aking topic po ngayong araw na ito ay child protection at home. Bago po ako magtuloy, disclaimer lang po, ang aking presentation po ngayong araw, ang mga imahe po na ginamit ko po ay hindi po sa akin. Ito po ay nakuha ko po online, ang mga available materials po online. Kaya naman po ay hindi ko po ito pagmamayari at hindi ko po ito gagamitin upang kumita po ng salapi. At hindi po ito ipakakalat po bilang gawing negosyo po. Ito po ay purely for educational purposes only po. So, ang agenda po natin ngayong araw na ito ay tatlo lang po. Ano po ba yung sitwasyon ng child protection po sa ating mga bahay po, sa ating mga pamayanan, sa lipunan po? Ano po ba yung mga batas na nangangalaga po sa proteksyon ng mga bata, mga mag-aaral po? At ano po ba yung mga report mechanisms po na pwede nating gamitin bilang guro, bilang concerned citizen po para maisawata po natin ang child abuse or child exploitation po, kahit po ito ay maging physical or online po or virtual. Ang magiging concentration ko po ngayon ay online sexual exploitation of children. Dahil po nasa lockdown pa po tayo, kung ano man po yung antas ng quarantine na umiiral po sa lugar natin ngayon, sa Metro Manila po ay GCQ. Kahit ganun pa man po ay nakakabahala po ang sexual exploitation na nangyayari sa mga bata po. Kung makikita niyo po yung datos na nakalagay po sa screen ngayon, tumataas po, at ang nakakabahala ay kung sino po yung umaabuso sa mga bata. Sino po yung nangunguna sa pag-abuso at paggamit sa mga bata sa mga videos or sa mga audio po na ipinakakalat online at may bayad po ito. At hindi po ito kaaya-aya at wala po dapat itong puwang sa ating lipunan dahil musmus pa sila, musmus ang mga bata, sila po ay nasa minor de edad, kaya po minority po. At hindi pa po nila alam ang wastong desisyon o pamumuhay po. Kaya naman po nandun po tayo bilang magulang, bilang guro po na aalalay po sa kanila. Ito po ay hinango ko po sa isang webinar talk po na pinangunahan ng International Justice Mission po. Si Attorney John ay ang direktor ng IGM po and OSEC Center po. At ito po yung naging talakay niya po
protecting children from online sexual exploitation, the role of governments, corporate, and faith-based organizations. So, ang naging topic niya po, Stop Child Abuse in Social Media. Dahil nga po naka-lockdown po tayo, ang pangunahing source po ng abuso sa mga bata po ay sa social media po. At nakakabahala po na hindi po nila ginagamit ang deep web or dark web po para gawin ito. Ginagamit lang po nila kahit po ang surface web. Yung mga social media applications po na kadalasan po natin ginagamit. Maging Facebook man ito, Twitter, Instagram, or kung ano man pa po yung mga pwedeng messaging apps or sharing apps po na pwedeng gamitin online ay ginagamit po ng mga tao na involved po sa pag-abuso sa mga bata. Ito pong OSEC na ito or Online Sexual Exploitation of Children ay modernong pag-aalipin at nakakabahala po ay ginagawa po ito sa mga bata. At ito po madalas po ang nagiging customer po ay mga foreign nationalities po. Nagbabayad po sila para i-stream po live ang mga sexual na aktibidades po na kung saan po ay either live po ito or i-record po ng kung sino man po yung tumutulak po or nagtutulak sa mga bata na gawin itong mga activities na po ito online. Ito po ay pwede pong ginagamitan ng mga bagay na pinapasok po sa maselang parte ng katawan po ng bata. At nakakalungkot man po at nakakabahala ay humahantong po ito sa rape. At kadalasan po ay inuutusan po nung tagatulak po kung ano po yung gagawin nila sa harap ng kamera. At ito po ay marahil ay may kadahilanan po yung mga nagtutulak pero hindi po ito justification para gawin po nila ito. Kung ano man po yung tumulak sa kanila para itulak ang kanilang mga anak para gawin itong karumal-dumal na gawain online. At malaki po kasi ang bayad. Dolyares po at libo-libong dolyares po ang binabayad po ng mga foreign nationals na po ito para makita po nila ang sexual abuse sa mga bata. At ito pa po ang datos po na galing sa IGM na by next year po ay ang live streaming sexual abuse may account for 13% po. Hindi lang po ito sa Pilipinas, sa buong mundo po. Kaya malaking bahagdan po ito. At hindi lang po ito dapat isawalang bahala po. 13% po ng video traffic globally ang nilalaman po ay sexual abuse. At ang masaklap pa po dito, ang nasa video po or ang nasa content po ng video na yun ay mga bata o mga minor de edad po. Tingnan po natin kung sino po yung madalas na nagiging biktima po ng OSEC. Ang median age po ay 11 years old. Pero ang karamihan po dito, 21% ay nanggagaling sa edad 13 hanggang 15. Pero ang pwede din po nating tingnan, meron pong nagiging biktima ng OSEC sa edad na 0 hanggang 3 years old. So wala pong ligtas na edad po. Maging ang mga musmus, maging mga sanggol o kahit bagong panganak pa lang po ay nasasadlak po sa ganitong klaseng pag-aabuso po. At karamihan po sa nagiging biktima po ay ang kababaihan po.
sino po yung tumutulak sa kanila na gawin ito. Nakakalungkot man po tingnan, 41% po ay kanilang mga magulang po mismo. At 42% naman po ay kanilang mga kamag-anak. So, 97% po ay Pinoy, 65% ng mga tumutulak ay babae po, at ang median age ng mga traffickers po ay 27. At ito nga po yung sinabi ko kanina, ang ginagamit po nilang means of communication lang po ay surface internet po. So, hindi po sila talagang masyadong nagtatago po sa dark web or sa deep web. Surface web lang po ay kayang-kaya po nilang gawin ito. At ang tumutulak po sa kanila, tulad po ng sinabi ko kanina, ay sa kadahilan ng pinansyal. Dahil malaki nga po ang kita na naengganyo po yung mga kamag-anak, kapamilya po, at masaklap po, mismo magulang po, na itulak ang kanilang mga anak sa ganitong klaseng sexual activity. At ito pa nga po, mabuti nga po ay na-actionan po ito ng Women and Children's Protection Center po ng PNP, na ito pong mga minor de edad na ito ay nasadlak po or naging biktima po ng What's in My Brief challenge. Hindi ko na po siguro kailangang ipaliwanag kung ano po itong nangyari sa challenge po na ito. Kaya isa pa po ito na dapat nating bantayan po bilang mga magulang, bilang mga guro din po, na yung mga sinasalihang challenges po ng ating mga anak online ay hindi po lahat ito ay kaaya-aya, hindi po lahat ito ay maganda para sa kanila. Pagkus ay dapat titingnan po natin kung ito ba ay katuwaan lamang ba po o na aabuso na po ang kanilang pagkamusmos. So, ano po yung mga naging suhestyon o solusyon na ibinigay ng IGM po para matigil na po itong OSEC na ito? Ito po yung mga ilang solusyon po niya. Yung unang tatlo po ay patungkol po sa mga bills or proposals po sa legislatura po nila sa Amerika. At ito po ang naayon po sa atin, yung nasa ilalim po. At naka-underline po dito yung to change societal norms. Ito po yung bibigyan po nating tuon ngayon po. To change the societal norms po ay dapat matigil na po ito talagang rape culture na nananaig po sa ating lipunan, na hindi po dapat natin isinisisi ang krimen o kung anumang pag-abuso or pagharas po sa ating mga kababaihan, sa ating mga minor de edad po, dahil hindi po nila kasalanan ito. Ito po ay bunga ng pag-iisip o mindset po na ipinalalaga na po natin dahil sa paano makipag-usap, paano ang kanilang mentality pagdating sa sexuality po. Kaya dito rin po tayo pumapasok bilang mga guro po, na dapat katuwang tayo ng mga magulang sa pagturo sa kanila ng tamang sex education po, na hindi po nila ito natututunan kung saan-saan po, hindi po nila ito pinag-uugatan ng maling pag-uugali po, dahil kung titingnan nyo po yung pinakatuktok ng tatsulok na po na ito ay nagiging violence po ito, nagiging rape, nagiging murder, o nagiging kahit anong uri ng violence against women or worse, children po. Kaya ito po yung kailangan nating baguhin po. At ito po ay responsibilidad din po ng mga guro para hindi na po manaig itong klaseng kultura na ito. Isa pa po, itong SOGI, although hindi pa po ito batas, ito po ay sana po ay napag-uusapan din po sa mga paaralan.
At ipaliwanag po ng maigi sa mga magulang din po na yung pag-uugali po ng anak nila, paano nila i-presenta ang kanilang sarili, paano sila nakikipaghalubilo sa mga kalaro po nila, ay hindi po dapat ito nag-uugat ng harassment, ng bullying po. Bagkus po ay dapat tinatanggap po natin at niyayakap po natin na iba-iba po ang sexual orientation natin, iba-iba po ang identity po natin, at iba-iba po ang ating gender expression. Dito po madalas po nagkakatalo po tayo sa gender expression. Na hindi naman porket ganito siya na nakasanayan natin na ay lalaki ka, dapat ganito ka umasta, ganito, ganyan. Dapat brusko, hindi umiiyak. Dapat yung mga laruan mo, ganito lang. Dapat yung kulay mo na pinipili, ganito. Hindi po yun maganda na ipagpatuloy pa po sa ating lipunan. Bagus po, dapat hayaan po natin yung mga anak po natin, mga mag-aaral natin na i-express ang sarili nila sa kung paano po nila gusto i-express ang sarili po nila. Na hindi po sila nahihiya, hindi po sila natatakot na ilabas ang kanilang saloobin po dahil wala pong maghuhusga po sa kanila. Kaya ito rin po isa naway ang mga magulang, mga guro po ay magkaisa po sa mentalidad na iba-iba po ang presentasyon natin sa ating personality po. Mapunta naman po tayo sa mga batas na nagpoprotekta po sa mga bata. Ito po ang RA 9775 or Anti-Child Pornography Act of 2009, ang RA 9208 as expanded by RA 10364 or Anti-Trafficking in Persons Act, RA 10175 or ang Cybercrime Prevention Act of 2012. So ito po yung mga ilang batas po na pumuprotekta sa mga bata sa pag-aabuso po sa kanila, sa mga issue ng child pornography, yung mga cybercrime acts po, dahil ipinaglalagay po ng batas, ipinaglalagay po ng lipunan na nagbabago po ang dynamics ng society po. Kaya hindi na lang po ngayon physical ang pwedeng maging krimen. Ngayon po pwede na maging online, tulad nga po ng tinalakay po kanina sa OSEC. Kaya may mga ganito po tayong batas. At kung ginawa ito online po or cybernetically, binibigyan pa po ng bigat ng batas po pagdating sa parusa. Dahil nga po ang wisdom behind po nito ay accessible po ang social media, pwede po sila magtago at mabilis pong kumalat. Kaya binibigatan po nila ang parusa dahil sa convenience na ibinibigay ng internet o ng social media po sa paglaganap ng krimen o kung ano man po yung mga gawain nila hindi tama at labag sa batas. Ito rin po, RA 7610, Anti-Child Abuse Act, RA 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, RA 9995 or Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, at ang isa po sa bago po, RA 11313 or ang Safe Spaces Act. So yung 7610 po minsan nagkakatalo po tayo dahil pag interact po tayo sa mga bata, sa paraan ng pagdidisiplina po natin ay napupunlaan po tayong mga guro na magreklamo yung mga magulang, yung mga bata po na child abuse na po yung nagagawa natin. So, hindi naman po ginawa ang child protection policy po para sa mga eskwelahan para ito ay gamiting armas po ng mga magulang at mga bata para hindi na po disiplinahin ng eskwelahan po ang mga mag-aaral. Bagkus ito po ay pumoprotekta po sa mga bata sa kahit anumang pong uri ng abuso dahil ang disiplina po na hindi nagbubunga dahil sa kagustuhan na maitama ang ugali ng bata ay ito po ay child abuse po.
Ang pumprotekta naman po sa mga guro po sa pagdisiplina ay due process po, na ang pinag-uugatan po ng pagdisiplina ay hindi po dahil sa galit, bagkus po ay dahil sa responsibilidad o duty ng isang guro bilang special parent po ng mga mag-aaral na disiplinahin po sila at lumaki po silang tama sa mata ng lipunan. Ito naman pong 9262, ito po ay patungkol po sa mga kababaihan at sa mga bata po na naabuso po ng kanilang romantic partner po. Tinutukoy ko po yung sa babae po na either asawa niya po ito, live-in partner, maging boyfriend po ay sinama na po dito sa 9262 na ito, na pwede po silang kasuhan ng paglabag sa 9262 kahit hindi pa po sila kasal, na mapatunayan po na may relasyon po sila o nagsasama po sila sa isang bahay at inaabuso po nila ang partner po nila o maging kanilang mga anak po or mga bata na nakatira po dun sa bahay. Anti-Photo and Video Voyeurism Act, ito po yung pagkuha ng photo o video lalo na po sa maselang parte ng kanilang katawan na walang pahintulot ng kinuhaan po. At dahil po kung ito po ay patungkol sa mga bata, hindi naman po nakakapagbigay ng consent ang mga bata po. Kaya po sa una pa lang po ay hindi pwede maging depensa ng gumawa ng krimen na yun ay pumayag naman yung bata. For example po, hindi po nakakapagbigay ng consent ang bata, kaya po ang bigat po ng krimen na ito ay naaatas lang po sa gumawa o sa kumuha ng photo o video ng walang pahintulot ng kinuhaan po. RA 11313 or ang Safe Spaces Act, ito po pinalawag po nila ang anti-sexual harassment po, na hindi lang po ito patungkol na lang po sa mga organizations po, halimbawa po sa eskwelahan. Ito po ay kahit saan na po, dapat wala pong catcalling, walang mga unwarranted remarks po sa mga babae, lalo po sa mga bata po, na hindi po nila mararamdaman na harassed po sila, na bagkus po ay ligtas. Kaya nga po ang tawag ay Safe Spaces Act. Ito po yung mga hinanda po ng Commission on Human Rights at ng Children Rights Network po, ng mga infographics or mga posters po pagdating sa mga numero na pwedeng tawagan po or i-text po sa parte po ng mga guro po, na kung malalaman natin na may ebidensya ng pag-aabuso po sa mga bata, ito po yung pwede nating tawagan po. Dahil nakasaad nga po sa Child Protection Policy, ang katungkulan po ng eskwelahan po kapag nalaman natin na may pag-aabuso sa bata po ay i-report po natin. Kung hindi man ito parte ng ating paaralan, hindi man po yung guro ang umaabuso o kamag-anak man ito, or malungkot po minsan magulang po mismo. Pero kung mismong guro po ay ito po, dapat po talaga isumbong po sa otoridad. At the same time po, tumatakbo rin po yung administratibo na proseso po sa loob ng paaralan, na aalamin po kung talaga bang may pag-abuso ang guro na ginawa sa mga bata. So ito po yung flowchart ng proseso po ng referral ng child protection. So ito po yung mga kadahilanan ng pagre-report. Sino po ba dapat yung mag-report? Ito po dahil pinoprotektahan po talaga ng lipunan ng mga bata, kahit sino po pwedeng mag-report. Dahil ito po ay interes ng mga bata, ng mga minor de edad. Kanino po dapat? Pwede po sa barangay, sa local social welfare office po na malapit, ang nakakasakop ko. Pwede po sa presinto, o pwede din po sa Human Rights Commission or sa NBI po. Pero madalas po ay
idinudulog po muna natin sa DSWD or sa LSWDO po na nakakasakop po sa atin. Kadalasan naman po, magkatabi naman po yung presinto at yung LSWDO po. Sa lugar ko po, magkatabi po or magkalapit po yung presinto at yung LSWDO. So, depende po sa pangangailangan ng bata. Ang bata po ba ay nanganganib po ang buhay niya dahil sa pag-abuso ng kanyang magulang o kamag-anak, kung sino man po yung kasama niya sa bahay, ay idudulog po natin sa pulis. O kung sa kadahilanan pong kalusugan, ay unahin po natin pwede po sa health center o sa malapit na ospital po. O pwede naman din pong humingi po tayo ng tulong sa DSWD po at sila po ang a-assist po sa atin kung saan po dapat pumunta yung ulat po natin. So bilang mga guro po, dapat alam po natin kung kanino tayo dapat mag-report sa mga potential child abuse cases po. Dahil nakaatas po sa ating responsibilidad na yun ang pagre-report po. Pero yung mga proseso po ng criminal cases po, yung psychological assessment po ng bata, ay trabaho po yun ng Estado sa pamamagitan ng DSWD, PNP, CHR at ng NBI po. Bilang pagwakas po, ito po ang gusto kong iwang mensahe po sa ating lahat. We do not hurt the ones we love. So, anak po natin ito sarili po nating kadugo, laman, o estudyante po natin, tumatayo na rin po tayong magulang sa mga bata na ito. Kaya dapat po mahalin po natin sila, alagaan po sila, siguraduhin po na lalaki po sila sa tama at hindi po sila makakaranas ng abuso o kahit anuman pong harassment or krimen sa kanilang paglaki po dahil nakaka-apekto po ito sa paglaki ng ating mga mag-aaral at ating mga anak po. Kaya naman po, sana po itong mga tinalakay ko po ay hindi po mangyari sa eskwelahan niyo po. Lalo na po ang Sileto Zamora po ay isang elementary school kung hindi po ako nagkakamali. Ito po talaga yung mga minor de edad pa po na hindi pa po nakakapagbigay ng consent. Kaya naman po, tayo po ang tumatayong tagapagdesisyon sa kanilang mga buhay. Kaya naman po, sana po ay protektahan po natin ang mga bata. Poprotektahan po sila ng lipunan dahil ito po ay katungkulan ng lipunan bilang parents patriae po. Na kung ano man po yung mangyari sa nangangalaga po sa kanila, ang estado po ang tatayo. Pero may katungkulan din po tayo bilang mga guro na pangalagaan ang kanilang paglaki po na habang nasa ilalim po nila sila tayo ay hindi po natin nahayaan na may mangyaring masama po sa kanila. Lalong-lalo na po ang mga magulang. Dahil po inaatas po ito ng batas na it is demandable upon the parents to take care of their children holistically. At ang mga guro po ay katuwang po ng mga magulang upang palakihin ang mga anak sa wasto. Kaya ayun lang po. Naway may pulot po kayo sa webinar na inahanda ko po ngayong araw na ito at maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng Panginoon.